Dr. Dennis Coronacion, Philippine Political Science Association and former president at U.S. Department of Political Science Chairman. Tungkol ito sa pagbasura ng Korte Suprema sa impeachment ni VP Sara. Dr. Coronacion, magandang umaga po. This is Aljo Bendijo. Good morning. Hello, good morning po, Sir Aljo. Good morning rin sa inyo mga taga-subaybay. Opo. Ang ibig hong sabihin po nito ng Korte Suprema, tama ho ba? Kasi may plano yata na may maghain ng panibagong impeachment complaint versus VP Sara ngayong 6 ng Pebrero. Ano po ang implikasyon nitong desisyon ng Korte Suprema dito sa naunang impeachment complaint laban kay VP Sara? Well, yung pong decision na yan, nagbibigay ng clarity o kinaklaro kung yung tungkol sa procedure sa pagpa-file ng ng impeachment complaint laban sa isang impeachable official. Kasi kung babalikan po natin yung nakaraang taon, I think sunod-sunod yung maraming mga impeachment complaints na isinay laban sa Vice Presidente. At yun ang naging dahilan upang sabihin ng Supreme Court na na-violate yung provision sa ating saligang batas na mayroong tawag dito yung 1 year bar rule. Kaya na-dismiss tuloy sa petition sa Supreme Court, dinismiss sinabi ng Supreme Court na unconstitutional yung I think yung ika-4 na impeachment complaint na dininig noon sa Senado. So I think yun po ang binibigyan linaw ng Supreme Court decision na to regarding sa motion for reconsideration. Okay, so ito yung petisyon last year na i-file. Opo. So kung magfa-file ho ng panibagong impeachment complaint on February 6, wala hong walang epekto itong desisyon ng Korte Suprema. Opo, kasi tapos na yung itinakdang ng isang taon na hindi dapat pagkatapos ma-file ang unang impeachment complaint at kung sakaling nais pang filean ang isa pang impeachment complaint ang isang impeachable official, palilipasin ho muna ang isang taon. So yun po ang malinaw na sinabi ng Supreme Court sa desisyon nito. So kaya February 6 po pagdating kay kay Vice President Sara Duterte. Okay, kasi nakalagay sa ating saligang batas itong 1-year bar rule will disallow any impeachment proceedings against the same official for more than once in a year. Dapat isang beses lang sa isang taon. Tama ho, once in a year, isang beses lang. So, Hello? Nawala? Opo. Go ahead po. Doctor? Marami hong na-file. Oo. Hello? Opo. Go ahead po. Ang nangyari kasi noon, marami hong na-file, no? Hindi po na... Pwede ba i-consolidate yan? Hindi pwede. Tama ho ba, Dr. Coronacion? Well, depende po yan sa yung rules ng House kung pinapayagan nila ang consolidation. Pero o kaya yung kung ano lang yung unang na-file yun na yon. Pero ito kasi sa case naman yan yung impeachment complaints laban sa kay Presidente Marcos Jr. Dalawa na ho ang nakasalang na impeachment complaint. So tinanggap ng Secretary General So ang isipin natin diyan pagpipilian lang nila yung isa o kung isa lang ang pipiliin, anong basihan? Yung ba mas substantive o first come first serve ba ito yung unang na-file? So malalaman pa natin pero ang alam ko pwedeng ma-consolidate yan Basta't hindi lang ho ito lalabag sa tinatawag na 1-year bar rule. Yan. Tama. Okay. May mga sinasabi dito si Senate President Vicente Tito Soto III na ang desisyon ng Korte Suprema dito sa impeachment impossible dream na. So maliwanag daw kasi judicial legislation itong Korte Suprema, desisyon nila as written in their decision admitted of introducing a rule for Congress
na sundin to follow in the conduct of impeachment. Clear encroachment daw ito ng kapangyarihan ng legislative branch as provided ng ating saligang batas. Ano pong basa nyo doon, Dr. Coronacion? Nasa kapangyarihan naman po ng ng hudikatura, particular ang Supreme Court natin na linawin yung mga legal issues na pinagtatalunan patungkol sa halimbawa sa mga provision ng saligang batas. So kung wala akong malinaw kasi yung mga salitain ng saligang batas natin na very general po yan at hindi naman talaga nagbibigay ng mga specific na mga alituntunin o ng mga rules. Kaya yan yung ganyang klaseng trabaho ay pumapatak talaga doon sa jurisdiction ng Korte Suprema natin. Tingin ko naman po hindi naman lumagpas yung Korte Suprema doon sa kanyang tinakdang tungkulin na interpret yung mga provision sa ating saligang batas, ganoon na rin sa mga ordinaryong batas natin. So, ang maaari yung tawag yan, judicial legislation, but I think to a certain extent, the Supreme Court is allowed to do that. At marami na rin pong nagawang ganyan sa mga desisyon, lalo na yung mga landmark decisions sa Supreme Court, na ang lumalabas nga parang nagtatakda ng batas ng Supreme Court. Pero pasok pa rin sa kanilang kapangyarihan yan. Opo, okay. So ano sa tingin niyo pinakamainam gawin dito? Kasi may balak na naman ang Congress na mag-file ng impeachment kay VP Sara. May tinatawag lang faster way mode this February 6. Para sa ganun, talagang hindi ito mababasura. Kung meron mang petisyon na isasampa naman sa SC, panibagong impeachment kay VP Sara. Well, faster way. Ang pwede yung yung kagaya nung nakaraan, yung ginawa ng House of Representatives nung nakaraan, na imbis na dumaan sa Committee on Justice, nagbotohan na sila, I think 1/3 yung kinailangan upang ma-approve ito at mai-forward na sa Senado for impeachment trial. Sa ngayon po, parang naklaro na yung legal obstacle na naging issue o na ni-raise nung nakaraang taon tungkol nga doon sa 1-year bar rule. So sa ngayon wala ko naiisip na pwedeng maging challenge doon sa legal challenge doon sa kung sakali man may mag-file starting February 6 impeachment complaint against the Vice President. Ang nakikita ko lang challenge, of course, against ito ay hindi pabor sa Vice President, ay nasa dimension ng politika, sa ngayon ng kampo ng administrasyon, yung mga supporters ng administrasyon doon sa House of Representatives ay mas nakararami. Nasa kanila pa rin yung majority, So, yun na lang po ang pag-uusapan kung padadaanin pa ba sa Committee on Justice o kagaya na naman last year na ipa-fast track, makuha lang yung sufficient number tapos i-forward na sa Senado. Tatingin mo ba feasible talagang tama lang na magkain naman ang panibagong impeachment complaint kay VP Sara? Opo, or mag-move on na lang at tutukan ng napakaraming problema pa ng bansa? Tama ko kayo dyan, kasi sa ngayong 2026, itong pagpasok ng 2026, lumalabas sa mga surveys na talaga namang mas gustong bigyan pansin ng mga Pilipino yung problema sa ekonomiya, yung tinatawag na yung mga issues na malapit sa sikmura ng mga Pilipino, yung mga economic issues, may kinalaman sa unemployment, inflation. So, tingin ko yun ang dapat bigyan ng prioridad ng pamahalaan. Kasi naalala ko nung finale itong impeachment case na to, wala pa namang hindi pa lumalabas yung corruption issue natin. Kaya at that time, parang napaka importante na ipa-impeach yung Vice President dahil sa yung mga sinasabing mga amount na involved sa confidential fund niya at saka doon sa kanyang intelligence fund. So at that time, talagang kung isipin natin, napakalaki ng amount na yun. So sasabihin, 11 days
yung portion, isang budget niya, 11 days, naubos ng kanyang opisina. Pero as time went by, parang natrapawan na pagdating sa amount at saka sa gravity nung offense, parang mas nasapawan ito ng flood control project. Kaya mapapaisip tayo ngayon, importante pa ba na ipa-impeach ang Vice President? Mhm. Okay. Maraming salamat po, Dr. Dennis Coronacion, Philippine Political Science Association, former president at UST Department of Political Science.